channel. Dito, isasama ka namin sa isang kakaibang paglalakbay sa mundo ng mga abandonadong istruktura. Sama-sama nating tuklasin ang mga bahay, gusali at iba pang lugar na niluma at kinalimutan ng panahon. Pinagsama-sama namin ang mga karanasan mula sa iba't ibang explorer upang mas maintindihan at maramdaman mo ang bawat kwento sa likod ng bawat sulok. Tara, samahan mo kami sa mga nakaraan at saksihan ang mga misteryong bumabalot sa bawat pader. Mag-subscribe, mag-like at i-on ang notification para updated ka sa mga bagong uploads araw-araw. Sa isang lugar, sa likod ng napakalaking kapal ng mga halaman at damo, may nakatagong isang abandonadong kastilyo. Ayon sa sabi, at layon, hinahanap namin ito. Sumama kayo sa amin habang tinatahak namin ang masukal na kagubatan na halos hindi na napakialaman ng tao. Makikita ninyo na napakasiksik ng mga halaman dito, kaya talagang mahirap marating ang lugar na ito. Sana lang ay sulit ang lahat ng hirap. Tingnan ninyo iyon sa bandang doon. Mukhang may dalawang gusali na nagsisimulang lumitaw. Maaring dati itong mga bodega o shed ng lugar na ito. Sino ang nakakaalam? Isang napakalawak na lupain na nilamon na ng mga halaman ang nasa harapan ko. At kahit wala pa kaming nakikitang kastilyo sa ngayon, may iba namang bagay na agad nakakuha ng aking pansin. Hindi nga maaari, maniwala kayo o hindi, tingnan ninyo ito. May kotse pa rin na nakatago sa ilalim ng makapal na mga halaman. Tingnan ninyo, nakakabaliw. Talagang nakakabaliw. May isa pa sa tabi nito, halos hindi na nga ito makita. Sobrang kakaiba talaga. Pero ang mas nakakabaliw pa ay ang lugar kung saan nakatago ang mga sasakyang ito. Sa anino ng isang abandonadong kastilyo na nakalimutan na ng panahon, unti-unting gumuho at puno ng kasaysayan ng maraming siglo. Itinayo sa mga pundasyong nagmula pa noong ika-40 siglo, ang lupain na ito ay dating tirahan ng mga maharlika at mga kapitan ng barko. Maraming henerasyong na ang dumaan at nawala dito. Ngayon ay iniwan na ito sa katahimikan. Ang kastilyong malapit na naming matuklasan ay may mga kupas na larawan, antigong bagay na natabunan na ng amag at kahit isang malaking piano na nakatayo sa dilim. At dahil sa napakaraming kasaysayan ito, mapapaisip ka, sino kaya ang huling tumira rito at bakit iniwan ang buong lupain na ito? Ang kastilyong ito ay dating tahanan ni Mr. Jean Luchin, isang kolektor ng mga sasakyan. Mahilig din siyang gumawa ng mga mechanical na trabaho sa mga kotse. Namatay siya noong unang bahagi ng 2000s. Mula noon, tila wala ng sapat na pondo ang mga nagmana ng kastilyo upang ito ay maibalik, maayos at muling buhayin. Nagpatuloy kami sa hardin at unti-unti may mga hugis na lumilitaw mula sa mga halaman at maniwala kayo o hindi, may mas marami pang kotse. May isa roon, isang pilak na kotse. Mahirap nang sabihin kung anong brand o modelo ito. May isang puting kotse dito. May pulang kotse din dito. Sa wakas, may isa pa rito at ito ay isang Ford Fiesta. O, dati itong Ford Fiesta, ibig kong sabihin, may isa pa. Grabe pare, sobrang kakabaliw. Tingnan ninyo ang asul na kotse na ito. Dahil sa maliwanag nitong kulay, makikita pa rin ito kahit papaano. Pero karamihan sa mga kotse ay halos natabunan na ng kalikasan. Nakakamangha at nakakabaliw sa parehong panahon. Malamang dati itong shed ng kastilyo at kahit ang shed na ito ay tila puno pa rin ng mga kotse, tuluyang sinakop ng kalikasan. Magpatuloy tayo para sana'y makahanap tayo ng mas madaling daan papunta sa kastilyo. Napakasiksik ng mga halaman dito pero mukhang kailangan naming dumaan sa rutang ito. Tingnan natin kung makakalapit pa kami at makita ang kastilyong hinahanap namin. Hindi ako makapaniwala kung gaano ito kasiksik sa mga halaman. Sa tingin ko ay may kaunti pa kaming lalakad bago makarating sa kastilyo, pero sana ay sulit ito. Dahil alam kong gusto ninyo at gusto rin nating tuklasin ang isang magandang kastilyo sa France. Maganda rin ang panahon, may sikat ng araw,
Kahit medyo malamig, makikita ninyo ang hamog na yanigo. Dito sa mga sirang ugat ng halaman, kailangan kong mag-iingat para hindi ako madulas o masugatan ng aking bukong bongong. Mukhang malapit na kaming makalabas sa matinik na palubsog. Sana malapit na rin kami sa kastilyo. Oh yes! Tingnan ninyo yon! Nandyan na ang bubong. At kung akala ninyo ay nakita na natin ang lahat ng kotse, may mas marami palang kotse. May isa pa roon na nakatayo, iniwan na lang sa kapalaran ng kalikasan. Talagang mapapaisip ka kung gaano nakatagal nakatayo ang mga sasakyang ito. Napakaganda na makita ang gilid ng chateau. Napakaraming polusyon, nakakagulat talaga dahil sa tingin ko ay may ilang silid pa sa kastilyo na hindi pa nagagalaw. Napakaganda ng sikat ng araw sa kanyurunan ng France at oras na para sa kastilyo. Tingnan ninyo, napakagarbong gusali. Hindi ako makapaniwala na maya-maya ay papasukin kami ron upang tuklasin ito. Pero muna, may dalawa pang kotse na natabunan na ng halaman, isang Volkswagen at ano naman ito? Isang Renault. Tingnan ninyo kung paanong sinakop ng ivy ang kotse na ito. Hindi ka panipaniwala. Ngayon ay ipapakita ko muna sa inyo ang isang mabilis na tanaw sa harap ng kastilyo, pero sinabi sa amin na kailangan naming pumasok mula sa likod. Kailangan din naming mag-ingat dahil mukhang masyadong mapag-usira ang mga kapitbahay dito. Isa pang bahagi ng likod ng kotse at heto na, ang harap ng kastilyo. Ito ang chateau na aming tutuklasin. Pero bago may makakita sa amin, pumunta na tayo sa likod. Nalibot na namin ang malaking bahagi ng hardin, mga kotse na nilamon ng halaman, mga kalawang na sasakyan. Nakita nyo na ang kastilyo mula sa harap at gilid. Ngayon ay papunta na kami sa likod para tuluyan ng makapasok. Pero sandali, bago kami pumunta ron, mukhang may isa pang kotse sa ilalim ng puno. Isang Renault 5 GTL. Tingnan ninyo, isang klasikong sasakyan. Grabe, isa pang kotse na matagal nang hindi gumagalaw. Ngayon, pumunta na talaga tayo sa likod. Madulas dito dahil sa basang lupa mula sa ulan, pero mukhang mas hindi kapansin-pansin ang daan na ito papunta sa kastilyo. Pero, anong nangyari dito? Pare, ano ito? Wow! Nakakabaliw! Parang junkyard ang lugar na ito. Puno ng mga bagay na tila itinapon mula sa loob ng kastilyo. At tingnan niya yon, parang eksena sa kwento ni Rapunzel dahil sa mga damit na nakasampit, parang buhok na ibinaba mula sa bintana. Bakit kaya nila ginawa iyon? Anyway, aakyat na tayo para tuluyan ng makapasok. Grabe! Bukas na bukas ang bintana. Papasukin na natin ngayon ang chateau. Habang binubuksan ko ang bintanang ito, ipapakita ko sa inyo ang isang kamanghamanghang silid. Oh, tingnan ninyo ito. Wow! Grabe! Napakatindi ng pagkasira. Pero tingnan ninyo ang kisame sa ibabaw ko. Hindi ka panipaniwala ang silid na ito. Para talaga akong nasa isang museo ng kapabayaan. Ang lahat ng kupas na antigo at mga likhang sining, ang lahat ng mahalagang piraso ng kasaysayan, ang dating karangyaan ay unti-unting nasasayang dito. Pero may panahon na ang lupain na ito ay simbolo ng kapangyarihan. Nagsimula ang kasaysayan nito noong 1381 kapag isang lalaking nagngangalan ni Mr. Gomar ay unang naitala silang Panginoon ng villa na ito. Noong unang bahagi ng 1700s, naging pag-aari ito ni Pierre, isang kilalang Canadian explorer at naval commander. Isa siyang lalaking kilala sa iba't ibang karagatan. Pero ang kapangyarihan ay hindi tumatagal magpakailanman. Nang mangyari ang Revolutionary French, nagbago ang lahat. Kinuha ang lupa at ilang parte nito ay ipinagbili silang ari-arian ng bansa. Simula noon, napunta ito sa maraming may-ari, isa-isang nag-iwan ng bakas bago tuluyang mawala sa kasaysayan. At tingnan ninyo ito, may mga marble na tabela, pulang upuan
At syempre ang malaking piano na ipapakita ko pa ng mas detalyado mamaya. Dito muna sa sulok ay may isang napakagandang aparador. Napakayaman ng disenyo nito. Dahan-dahan kong bubuksan ito para makita ninyo ang loob. Ang loob ay red velvet, may ilan pang bagay na nakalagay sa mga salaming istansya. Talagang hindi ka panipaniwala na makita ang ganitong kahalagang antigo sa ganitong kalagayan ng pagkasira. May ilang frame sa sahig. Sa pedestal na ito ay may maliit pang estatwa. Makikita nyo rin ang mga sapot ng gagambang sa kisame. At tingnan ninyo ang mga upuan, ang paraan kung paano nila ginawa at binurdanan kila. Napaka-elegante. Ang marble na ibabaw ng tabela ay may malaking bitak sa gitna. May isa pang bagay dito na gusto kong ipakita. Ito ay timbangan at sa tingin ko ay ginagamit ito noon para sa mga sanggol. May lalagyan kung saan inilalagay ang sanggol upang timbangin ang kanyang bigat. Nako, ang amag at mga deposito sa paligid ay talagang nakakadiri. May kahoy na cabinet dito. Akala ko noong una ay para sa oras, pero isa pa lang itong maliit na cabinet. Mayroon ding isang magandang French na oras. Diyos ko, ang lugar na ito ay parang tunay na museo. Walang anumang bagay dito ang inalagaan. Lahat ay naiwan sa kapabayaan. At makikita ninyo sa mga gilid na natatakpan na ito ng amag. Ang magandang kahoy na grand piano na ito ay halatang nakakita na ng mas magagandang araw. Napakagandang piraso nito. Isa itong Erard piano mula sa Paris. Tingnan ninyo rin ang ibaba. Mayroon itong magandang harp-shaped structure. Ang orihinal na upuan ng piano na may kahoy na ukit ay nakatayo pa rin sa harap nito. Mayroon ding malaking frame na may pintura. At habang umiikot ako, ipapakita ko sa inyo ang isa pang tanawin ng dating napakagarbong silid na ito. Ngayon, magpatuloy tayo sa isang medyo madilim na silid. Wala na itong gaanong natural na liwanag, pero sana ay makatulong ang ilaw ng kamera upang maipakita sa inyo ang kagandahan nito. Sa tingin ko, ito ang dating silid kainan ng Kastilyo. May napakalaking mesa dito na may marble na ibabaw at ang lahat ng mga upuan ay nakaayos pa rin sa paligid niyang mesa, kung saan dati ay ginaganap ang mga magagarbong hapunan. Dito kumakain ang Panginoon ng Kastilyo kasama ang kanyang mga bisita. Marahil paminsan-minsan ay kasama rin ang mga manggagawa at mga tagapaglingkod ng lupain. May maliit na lalagyan dito na malamang ay ginagamit para sa tsaa, sabaw o kape. Mayroon pa itong mga hawakan sa gilid. Mayroon ding ilang napakalumang aklat dito. Mukhang mga aklat lamang ito ng mga kwento. Makikita sa mga pabalat ang wikang Pranses, kaya mukhang mga librong pampanitikan. Naku, tingnan ninyo ang mga salaming estante dito. Punong-puno ng alikabok. May laro pa rito. Sa tingin ko ay para sa bingo. Hindi ko natatanggalin ang alikabok, kaya baka medyo mahirap makita. Nakakabaliw isipin ang mga hapunan, almusal, tanghalian at iba pang pagkain na minsang nangyari sa mesang ito kasama ang pamilya. Makikita rin na ito nga ang kainan. Dahil dito, kahit napakaraming kalat at hindi na ako makapasok sa silid, makikita mong ito ang dating kusina. Sa pamamagitan ng mga tiles, makikita pa rin ng bahagya ang lumang pugon doon. Grabe, parang tambakan ng basura ang silid na ito. Pero huwag kayong magpalinlang sa kalat na ito dahil simula pa lamang ito. Manatili kayo sa akin dahil sa mas malalim na bahagi ng nakalimutang syato na ito ay may mga kamanghamanghang silid pang naghihintay na matuklasan. Dito sa mesa ay may mga bala pa. Makikita rin ninyo ang mga baraha. Mayroon ding maraming lumang encyclopedia na natabunan na ng amag sa dating estante ng mga aklat. Halos hindi na mabuksan ang mga ito. Subukan ko. Oh, nabubuksan pa. Mayroon pang ang mga lumang tape doon. Maaring musika iyon
O baka mga alaala pa ang nakarecord sa mga iyon? At kapag tinignan mo ang mga detalye, talagang nakakabighani. Ito ay malamang nalagayan ng mga bote ng alak at dito naman dati ay may mesa. Espesyal ang mesang ito dahil nakita ko na ang ganitong uri dati. Maaaring itong buksan at palawakin at magiging mesa ito kung saan pwedeng magtipon ang mga tao para maglaro ng baraha o iba pang laro. Wow! Tingnan ninyo ang oriental na kabinete na ito. Isa rin itong napakahalagang piraso. May mga encyclopedia at diksyonaryo pa sa loob. Isa pang mahalagang kasangkapan na naiwan na lamang upang mabulok. Sa mga chateau na tulad nito, madalas makita ng oriental na kasangkapan at kadalasan ay pag-aari ito ng mga maharlikang pamilya. Noon, tanda ng kayamanan ang pagkakaroon ng ganitong uri ng mga gamit. At pagdating sa sining, mukhang paminsan-minsan ay gumagawa rin sila ng sarili nilang likhang sining. Ngayon, bumalik tayo sa kamangha-manghang silid kung saan natin sinimulan ang pag-explore sa loob ng kastilyo. Mula rito, pupunta tayo sa pangunahing pasilyo. Hindi ko na paniniwalaan kung gaano karaming amag ang nasa paligid. Ito rin ang dahilan kung bakit tinatakpan ang aking bibig at ilong. Ito ang dating dalawang pangunahing pinto ng kastilyo, ang harap na pasukan. Tingnan ninyo ang pasilyong ito na parang tumigil ang oras. May isa pang piano dito, hindi kasing laki ng una kundi isang upright piano. Gawa rin ito ng Erard, isang tagagawa ng piano mula sa Paris na kilala sa kanilang mamahaling instrumento. Kahit na may amag na ito at maaaring hindi na perpektong nakatuno, gumagana pa rin ito. May mga lagayan ng kandila, mayroon pang sheet music sa ibabaw. Tingnan ninyo ang napakagandang set na ito. May isa pang oras na may mga figura na aso sa ibabaw. Nandoon pa rin ang mga trophy na bahagi ng set. Sa mga gilid, makikita ninyo ang napakagandang detalyadong ukit. Kahanga-hanga ang pagkakagawa. Kapag tumingin kayo sa sahig, makikita ninyo ang napakalumang sapatos. Mayroon ding maliit na bangko kung saan maaaring ipatong ang mga paa habang nakaupo. Ang sabitan ng Amerikana ay napakaganda rin. Maraming detalyadong ukit. May mga sombrero pang ang nakasabit. At gaya ng sinabi ko, ang kastilyong ito ay pag-aari noon ni Mr. John Lucien. Makikita pa rin ang kanyang pangalan na nakaukit sa salamin. Kung bakit niya inukit ang kanyang pangalan doon, hindi na natin malalaman. Marahil dahil sa pagmamalaki o marahil paraan niya ng pagsasabing, narito ako noon. Si John Lucien ay namatay noong 1985. At base sa kalagayan ng mga silid, mukhang wala ng punay na tumira dito mula noon. Gayunpaman, makikita natin mamaya na may isang tao na minsang naghangad na buhayin muli ang lugar na ito. Ito ay isa pang silid na hindi ko na mapasok dahil puno rin ito ng kalat, hindi makapaniwala. At sa dulo ng pasilyo, may dalawang napakalumang raketa ng tennis. Hindi ko sigurado kung ano ang nasa ibabaw nito, baka basement. Hindi pala, mukhang imbakan lamang sa ilalim ng bubong. Tingnan ninyo ito, may parang baril na ginagamit para sa pagbubuhat ng timbang. Ngayon, ang kahoy ay bulok na at ang karpet ay unti-unting kinakain ng kalikasan. Pero pupunta tayo ngayon sa susunod na palampag ng kastilyo at matutuklasan ang mga silid na talagang kamangha-mangha. Kakaiba ang bahaging ito. Gustong-gusto ko ang kahoy na reling ng hagdanan. Nakakabaliw makita ang napakaraming sapot ng gagambang sa paligid. Sa mga pader din, tila ang mga insekto na ang nagiging bagong naninirahan sa dating napakagarbong kastilyong ito ng mga mayayaman at maharlikan. At gaya ng nakikita ninyo, hindi pa ito ang huling palagpag, may isa pang sa itaas. Sa totoo lang, tingin ko ang silid doon ang pinakamagandang silid sa palagpag na ito. Pero dadalhin ko muna kayo sa pasilyong ito. Hindi lahat ng silid dito ay gaon ka-interesante, pero gusto kong ipakita sa inyo ang kabuuan ng kastilyo. Ito ay maliit lamang na palikuran, walang masyadong espesyal dito.
Ang nakakatuwa lamang ay makikita kung paano sumisingit ang mga ugat ng halaman at kalikasan sa loob. May maleta pa rito. Malinaw din na may mga batang lumaki sa kastilyong ito. Nakikita na natin ang mga unang laro. Mamaya ay makikita natin ang dating silid-tulugan ng isang bata. Dito, kailangan kong mag-ingat dahil ito ay dating banyo. Makikita ninyo ang mga guhong debris na bumagsak sa silid-tulugan. Mayroon pang ilang mga figurines ng Disney, pero ang pagkasira ng lugar ay talagang malala na. Sa kabilang banda, mayroon ding isang silid na medyo kakaiba dahil mas moderno ang itsura nito. Parang na-renovate o sinimulan ng ayusin. Makikita rin na may isang taong sinusubukang panatilihing matibay ang estruktura ng gusali. Habang nagsasaliksik ako sa mga public records, nalaman ko na may isang magsasaka ng manok na nakarehistrado pa sa address na ito hanggang ilang taon na lang dati. Maaring ito ay isa sa mga anak ni John Lucien, isang taong bumalik na may pangarap na maibalik ang kastilyong ito sa dati niyang anyo. Pero ganitong pangarap ay napakamahal at habang tumataas ang gasto sa pagkukumpusir, naubos ang pondo. Mukhang sinusubukan pa nilang gumawa ng bunk bed dito. Posible ring itong isa pang silid ng bata. Mas moderno talaga ang itsura nito. Oh wow! Mayroon pang mga hard drive dito. Nakakabaliw isipin. Pero tulad ng sinabi ko, may mga batang nakatira dito noon at mas malinaw iyon sa silid na ito. Wala nang masyadong natira maliban sa napakagandang aparador na ito. Napakagandang piraso, di ba? Makikita rin na ito nga ang dating silid-tulugan ng isang bata. May snowman at Christmas tree na dekorasyon pa sa bintana. Nakakatawa dahil noong bata rin ako, mahilig akong magdikit ng mga stickers sa dingding. Mukhang dito nga nakatira ang mga bata marahil pati sa silid na ni-renovate. At dito naman ay may isa pang kusina. Pero napakasama na ng kalagayan ng sahig kaya kailangan kong maging maingat sa bawat hakbang. May laman pa kaya ang refrigerator? Hindi ko alam. Sa totoo lang, natatakot akong baka may laman pa ito. Ay naku. Salamat na lang at halos wala ng laman. Ang tanging magagawa natin ay tingnan nito. Nakalagay dito ang 2009. Ano kaya ang expiration date nito? Hindi ko sigurado. Pero malinaw na ang mga berries na ito ay inilagay sa garapon noong 2009. Ibig sabihin maaaring iyon ang huling taon na may gumamit pa sa lugar na ito. Pero kung titingnan mo ang kalagayan ng ari-ariang ito, mukhang mahigit isang dekada na itong inabandona, kung hindi man mas matagal pa. Kung nagtataka kayo kung ano ito ay isang karit o scythe. Malamang ay pag-aari ng isang magsasaka at mukhang binalutan pa ito ng karton at tape para maprotektahan. Ngayon, ang pinakamagandang silid sa palapig na ito ay tiyak na ito. Sa tingin ko ay dati ay maraming aklat sa mga kahoy na istanting ito, pero tinanggal na silang lahat. Halos lahat ng silid dito ay may malubhang problema sa pagtagas ng tubig na makikita sa pagdami ng amag. May ilang mas modernong kasangkapan dito. Grabe, napakarumi ng mga bintana. Pero ang pinakamagandang bagay dito ay tiyak ang malaking grandfather clock. Marahil ay gawa ito ng isang lokal na gumagawa ng orasan. Nasa loob pa rin ng ibang bahagi ng orasan at tingnan din niyo ang peacock sa disenyo. Napakaganda. Makikita rin ang mga pintura sa kahoy ng orasan at narito rin ang isang napakagandang marble fireplace. At makikita rin ninyo na may mga bakas ng renovation dito. May mga sulat sa pader gamit ang lapis. Nakikita ko ulit ang Christmas tree at snowman. Happy New Year 1987. Happy New Year 1989. Doon kaya nagsimula ang pagkukumpini ng kastilyo? Mukhang may ambisyon silang ayusin ito noon pero hindi na matuloy. Maaling isa na namang silid ng bata ito o baka isa pang silid tulugan noon. May isa pang napakalaking aparador dito pero wala ng laman at napakaraming itim na amag sa paligid. Nakita na natin ng lahat ng silid sa palapag na ito, pero may isa pang silid na talagang paborito ko at nabanggit ko na ito kanina. Hindi na ako makapaghintay na ipakita ito sa inyo, kaya pumunta na tayo ngayon. Babalik tayo sa magandang kahoy na hagdan. Magtiwala kayo,
Hindi ninyo paniniwalaan kung ano ang naghihintay sa atin doon, isang tunay na napakagandang silid. Kailangan ko lang mag-ingat sa ulo ko dahil sa dami ng sapot ng gagamba. Gusto ko rin ng batong pader dito at ang sikat ng araw ay napakagandang pumapasok sa loob. Tingnan ninyo ang mahiwagang silid tulugan na ito na may napakagandang lumang kama. Ang bust statue sa ibabaw ng mesa sa tabi ng kama ay talagang kamangha-mangha. Wow! Wow! Habang tumatama ang sikat ng araw sa lumang kurtina, parang nabubuhay ulit ang silid. Mayroon pa tayong drawing ng isa sa mga bata na may petsang 1925. Talagang hiyas ang silid na ito. Mayroon pa ring mga unan at kumulat sa loob ng kama. Pero ang pinakakamangha-manghang bahagi ay ang kama mismo. Tingnan ninyo ang disenyo nito. Wow! Ang pintura sa gitna, maaring napakamahalaga na ng painting na iyon lamang. At ang mga ukit sa kahoy. Ito ay isang kama na masasabi kong may halaga na parang nasa museo. Ang kamanghamanghang bagay ay kapag tiningnan mo ito, ang kama, mesa sa tabi ng kama, aparador, salamin, maliit na mesa, at vanity table, lahat sila ay magkakaparehong set. Diyos ko, napakaganda ng mga kasangkapang ito. Hindi ko maniwala na hinayaan na lang itong mabulok dito. Makikita nyo na magkakapareho ang lahat. Malamang ay ginawa sa kamay ito para sa mahal ring pamilya na dating nanirahan dito. Narito rin ang isang malaking salamin. Tingnan ninyo ito. Ito ay isang napakalumang liham para kay Mr. Jean Luchet. At pansinin ninyo na ang ama ni Luchet ay tinutukoy na isang Panginoon o Lord sa liham na maaaring nagpapahiwatig ng mahalagang papel niya noong panahon ng digmaan noong 1800s. Ang envelope na ito na naglalaman noon ng mga legal na dokumento ay ipinadala mula sa Palace of Justice sa Paris noong 1851. Mayroon ding ahenda from 1951 na pag-aari niya at narito pa ang isang liham from 1953. Ang pagkakatuklas sa liham na ito ay ang sandaling nagsimulang magtagpo ang lahat ng piraso ng kasaysayan. Mas tingnan natin ito. May petsa itong September 14, 1953 at ipinadala mula sa Paris. Dito ay tinatalakay ni Luchet ang damage na ginawa sa kanyang ari-arian ng isang delivery truck mula sa isang pabrika. Nilagdaan niya ito ng may dignidad, Luchet. Pero anong pabrika ang tinutukoy niya? Para maintindihan yon, kailangan nating balikan ang kasaysayan. Sa pagitan ng 16th at 17th century, sinasabing may kumbento ng mga madre sa lugar na ito. Pagdating ng 17th century, may mga mahal ring personalidad na konektado sa lugar na ito, tulad ng Reynaud, Gilles Holmont na isang royal notary at Louis de Sousson na tagapagsayo ng hari ng France noong panahon na yon. Sa 1800s, may bagong naniraad sa chateau, si Francis Magnier, ang editor-in-chief ng pahayagang Le Figaro, ang pinakamatandang nasyonal na pahayagan sa France. Sa early 20th century, nagbago na naman ang gamit ng lupa. Dahil sa likas na bukal ng tubig, naging matagumpay ang negosyo ng bottled water at nagtayo ng pabrika na nagsusupply sa halos buong rehiyon. Pero dumating ang trahedya noong 1922 nang ang engineer ng pabrika ay mabundol ng tren at nagsara ang pabrika. Kalaunan, naibenta ito sa isang tomato cannery at pagkatapos sa kumpanyang nakita natin sa hagdan, ang Dairy Cooperative of Gathered Farmers. Ngayon malinaw na si Luchet ay hindi lamang may-ari ng lupa kundi isa ring mahalagang tao sa industriya ng gatas sa rehiyon. Paglipas ng mga dekada, isa sa kanyang mga anak na isang magsasaka ng manok ay nasa rehistro pa rin sa address na ito. Pero malamang na ang poultry farming ay hindi sapat para mailigtas ang kastilyo at kaya nabigo ang pangarap at unti-unting kinuha ng alikabok ang lugar. At habang tinitingnan natin ang lahat ng mga dokumento, tila malinaw na si Mr. Luchin talaga ang Panginoon ng kastilyo. At nung patay na siya ay napunta sa kanyang mga tagapagmana pero malamang na may problema sa takwis ng mana o kaya naman ay walang sapat na pera para sa maintenance ng malaking ari-ariang ito. Karaniwang itong problema sa France at sa kasamaang palad, unti-unti nang bumabagsak ang lugar. Napakasama na ng kalagayan nito. Mayroon pang itim na kabute na tumutubo sa kisame dahil sa matinding tagas ng tubig. May mga ugat ng halaman pang tumutubo sa bintana. Pero nakakagulat, mayroon pa ring toothpaste, shower gel, pabango at aftershave sa mga estante. Talagang nakakabaliw.
Ngayon nakita na natin ang lahat sa palapag na ito. Mayroon na lang isang palapag na natitira upang tuklasin. Kaya pumunta na tayo sa huling antas. Sa tingin ko ay loob ng ilang taon ay guguho na ang hagdan at baka hindi na makita ng mga tao ang mga silid na makikita natin ngayon. May calendar from the year 2000. May mga papeles sa hagdan. At tingnan ninyo sa taas, sinusubukan nilang panatilihing matibay ang istruktura gamit ang mga simpleng paraan dahil mukhang wala ng fondo. Mukhang mahilig din silang magpinta. Nilagyan nila ng mga tabla sa sahig dahil napakasama na ng kondisyon nito. Makikita ang mga timba na puno ng tubig ulan dahil sa matinding tagas mula sa bubong. Kaya kailangan nating mag-ingat sa bawat hakbang. May isa pang kusina dito pero hindi magandang ideya na pasukin ito. Ipapakita na lang ako mula sa malayo. Makikita nyo ang kulay ng pader at ang mga bakas ng tagas sa kisame. Pero ang silid mito ay isa pang obra ng panahon. Wow! Tingnan ninyo! May styrofoam pa sa kisame. Mukhang pinalitan nila ito ng styrofoam para pigilan ang pagpasok ng ulan dahil bumagsak na ang dating kisame. Murang solusyon man pero gumagana kahit papaano. Mayroon pa ring lumang kalan dito na gawa sa isang lokal na nayon. Nandito pa rin ang mga kawali mula sa maliliit hanggang sa malalaki. Hindi ko rin alam kung para saan ang silid na ito noon. Baka lugar para magbasa o isang pribadong lugar ng mga bata. May mga maliliit na dekorasyon dito. Pero ang mas nakakatuwa ay ang mga lumang negative ng larawan. Nakita akong larawan ng isang babae. Oh, ang ganda nito. Nakita na natin ang lahat ng kotse sa labas at dito sa larawan ay makikita siyang inaayos ang isa sa mga kotse. Mukhang mahal niya talaga ang mga kotse. Kitang-kita iyon dahil nakita na natin ang isang silid ng mga bata dito mismo. Sa gitna rito, narito pa rin ang napakalaking aklat na ito. At sa tingin ko ay nakasulat ito sa Latin. Wow, ang galing! Tingnan mo lang kung paano nananatiling maayos at malinis ang lahat ng mga bagay sa mga istanting iyon. Makikita mo pa mga sapot ng gagamba sa pagitan nila. Halatang hindi ito nagalaw sa loob ng maraming taon. Gustong-gusto ko ang silid na ito dahil napakahusay nitong napreserba. Kahit ang maliit na bariles na ito dito, marahil ay may laman itong alak noon at inagamit nilang hakbang na iyon para makuha ito. May isa pang safari hat, marahil ay ginamit sa pangangasa. Base sa mga marka ng alikabok, makikita mong dati may mga kubyertos na nakapatong sa ibabaw ng salamin na yun. At ito naman ay maliit na kama para sa isang bata, parang para sa isang napakaliit na sanggol. Ang sahig ay nasa masamang kalagayan at malamang ay dali sa tagas ng tubig na naroon bago nila inilagay ang styrofoam doon. Kaya ngayon, nakita na natin ang isang napakagandang silid sa itaas na palapag ng kastilyong ito. Pero manatili lang kayo dahil marami pang makikita. Sa tingin ko maraming bata ang lumaki sa loob ng mga pader na ito dahil makikita mo ring nakatabi roon ng maraming kagamitan ng mga bata. At mukhang talagang pinalaki sila ng marangya. Pero mapapaisip ka kung nasaan na sila ngayon. Oh, ano ito? The Evil Year? Beware? Sige, tingnan natin dito. Mukhang ang taong nakatira sa silid na ito ay talagang mahilig sa metal o rock music base sa mga poster. Van Halen, wow! Tingnan mo ang lahat ng librong ito at mga gamit na nasa istante pa rin. Nakakabaliw. Ang sahig ay sobrang bulok na. Kailangan kong bantayan ang bawat hakbang ko at siguradong hindi ako tatayo rito ng matagal. May penguin na laruan pa nga dito na nasa packaging pa rin. Pero alam ko kung ano ang iniisip ninyo. Nangako ako na ipapakita ko sa inyo ang mga silid na parang tumigil ang oras. Makakakita tayo ng mas magandang silid ngayon. Mukhang ito ay silid ng isang maliit na babae. Tingnan ninyo ang silid na ito. May pink na wallpaper. Hindi. Mukhang pintura lang tala. May maliit na crab dito. Wow, may isa na namang malaking butas doon pero gusto ko talaga ang kalan. May isa pa roon. Grabe ang dami ng sapot ng gagamba.
Marami na namang mga sticker. May patpat na nakatusok sa pader. At may isa pang oriental na piraso ng mueblere sa sulok. Marami ring damit at mga kumot na nakakalat sa kama. Pero nagtataka pa rin ako kung talagang silid ito ng babae. Dahil may mga larawan tungkol sa karera ng sasakyan. At kadalasan ay mas hilig yun ng mga lalaki. Sa kabilang bahagi, may isa pang lugar na dating banyo. Mahirap na itong makilala ngayon dahil sa dami ng mga bagay na nakatambak, pero makikita mo pa rin ang bathtub doon. At panghuli, may isa pang kahangahangang silid sa dulo ng palisilyo. Napakaraming garapon na puno ng prutas at gulay. Nakakagulat iyon. Marami ring damit na nasa loob pa rin dito. Tatanggalin ko na ang scarf ko dahil napakaganda pa ng kondisyon ng silid na ito. Mukhang halos walang tagas at mas maayos kaysa sa ibang silid. Ginamit nila ang mga sanga ng puno para gawin ang lamparang ito. Sa tingin ko ay dating maliit na plauta o kung anuman. Sigurado akong ganun nga. Hindi ko ito mapapatunog. Tingnan ninyo ito, isang napakagandang kama. Medyo malaki rin. Naroon pa rin ang palamuting loro. Isa na namang silid na puno ng gamit. Nakikita ko pa ang mga model na eroplano rito, kaya maaring ito ay silid ng isang lalaki. May mga maleta. Marami na namang kumot at bed linen na nasa loob. At dito naman ay may mga napakalumang alaala na nakuhanan ng litrato. Isang paglalayag sa dagat, isang ninuno ng pamilya, at isa pa. Mukhang may mga taong may dugong militar at maharlika ang nanirahan dito. Tingnan niyo rin sa itaas, napakalaking sunshade, isa na namang oriental na dekorasyon. At sa tingin ko ay photo album ito. Hindi ako sigurado kung may laman. Walang laman. Ngayon, marami na tayong nakitang mga oras. At dito naman ang huling piraso mula sa isang lokal na tagagawa ng oras sa Paris. Napakaganda. Tunay na kahanga-hanga. Isang malaking fireplace na gawa sa marble at may kalan sa harap nito. Medyo kakaiba, kaya sa tingin ko ay hindi na ito gumagana noon. Ito naman ay parte ng isang napakalumang kamera. Makikita mo sa loob na puno na ito ng amog. Isang napakagandang salamin. Gusto ko rin ang statue. Sumisimbolo ito sa isang mangangasa kasama ang kanyang aso. Sa likod, makikita mong may hawak siyang pana at triple para sa pangangasa. May upuan para sa sanggol. At meron ding upuan para sa pagdadasal. Isipin mo na may taong lumuluhod dito at nagdadasal. Kadalasan itong inilalagay sa harap ng kama. Marahil ay nagdadasal kapag nagigising sa umaga at bago matulog. Isang lumang French license plate. Tingnan mo, isa na namang oriental na dekorasyon. Marahil ay nakapaglakbay pa sila noon sa Japan at sa iba pang bahagi ng Asya noong panahon ng kanilang kaganapan. At ito naman ang iba pang alaala mula sa panahon na yon. Nakalagay dito ang taon na 1925. Isipin mo, ang mga taong nasa larawan na ito ay marahil ang nangirahan dito. Nasa ibabaw sila ng isang photo album, hindi ako sigurado, pero meron pa tayong ibang lumang litrato. Ito ang parehong lalaki. Siya yon at siya rin yun. Kaya marahil siya nga si Jane Luce, ang dating Panginoon ng Kastilyo. Sa kasamaang palad, yun na lang ang lahat ng larawan na naroon. Ngayon, isang huling tingin sa kama, kasama ang lahat ng mga libro. At dito ko natatapusin. Sandali akong sasandal sa frame ng kama. Wow! Matagal na rin sa lapang huli akong nag-explore ng isang kastilyo sa France. Talagang nagustuhan ko ang eksplorasyong ito. Nakakalungkot ang kanyang kasiraan, pero kahangahan na din na makita ang napakaraming mahalagang sining at mga antikwas na unti-unting nawawala, pinapabayaan ng panahon. Sana ay nagustuhan ninyo ang episode na ito. Gusto kong magpasalamat kay Mr. Jean Luce sa pagbibigay sa amin ng pagkakataong masilip ang kanyang kahangahangang koleksyon ng kotse at ang kanyang napakalaking ari-arian. Natatakot ako baka hindi na maling mabigyan ng buhay ang lugar na ito. Pero umaasa ako na ang mga tagapagmana ay makakahanap ng paraan para makuha ang pondo at ibalik ang lugar sa dati niyang kagandahan. Samantala, mananatili ang alaala nito sa pamamagitan ng video na ito. Kung nagustuhan ninyo ang documentary na ito, pindutin ang thumbs up, mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng komento sa ibaba tungkol sa paborito ninyong silid o anumang opinyon at feedback. Malugod naming itong tinatanggap. Kung nais ninyo akong suportahan sa aking mga paglalakbay sa mga kahangahan ng lugar na ito, may link din sa description papunta sa Patreon page, PayPal link at channel memberships kung saan makikita ninyo ang mga exclusive na mga tuklas, maagang access sa mga video at marami pang iba. At ngayon, nais kong batiin kayo ng isang napakagandang linggo. Magkikita tayo sa susunod na paglalakbay. Paalam muna
at manaway manatiling buhay ang nakaraan magpakailanman. Sana'y nasiyahan kayo sa ating exploration. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang adventures na tulad nito at i-click ang notification bell para updated ka sa bawat bagong video. Siyempre, i-like at i-share na rin ang video na ito sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli nating pagtuklas.